20. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. That's instruction. Simple instruction ng Kristo yan. At sino yung sinabihan ni Jesus Christ noong time na yun? Hindi mga Hudyo. Sino? Mga believers yun. Hallelujah. Ang tanong, natupad ba yan? Natupad. Kailan? That was 70 AD. In the time of General Titus, natupad po itong sinabi ni Jesus Christ as the promise. Hallelujah. Na pinalibutan na ni General Titus ng Roman Empire, ang soldiers of the Roman Empire, ang city of Jerusalem. Hallelujah. At mga kapatid, ang instruction ni Kristo, kapag nangyari yun, kung ikaw ay nasa Judea, umakyat ka, papunta kabundukan. At kung yung iba naman sinabi, huwag kang babalik doon para kunin mo yung gamit mo. Hallelujah. Now, nang matupad ito mga kapatid, wala pong napahamak ni isang Kristiyano according to the history. Bakit po? Bakit walang napahamak sa kanila? Sumunod sila. Mahalaga pa lang sumunod. Kasi nandun ang salvation. Tulad sa panahon ni Noe, tulad sa panahon ni Lot, even in the time of Jesus Christ. Hallelujah. Now, yung mga pinakita kong people na yan, so we are talking about the daily sacrifice and we are talking about the abomination. Hallelujah. Hindi pa natin masyadong ini-elaborate dito yung abomination. Slide pa lang po ito. Hallelujah. Now, yung pinakita ko yan, sa atin ngayon, ano yung instruction natin ngayon? Meron. Hallelujah. Merong instruction na ibinigay ng Diyos. At sa ating mensahe, ito yung mensahe galing sa Diyos na tinanggap po natin ngayon. The Progressive Ministry. Mensahe ko po. Training ng pamilya. Hallelujah. Yan ang mensahe natin. Now, paano natin ilalarawan na nangyari sa Egypt na ang Israel ay nasa Goshen? Sa panahon po natin ngayon, spiritually speaking, spiritual time, you are now in Goshen. Nasa Goshen po kayo kung ginagawa natin yung pagsunod sa instruction ng Panginoon. Hallelujah! So say amen? You are in the light, in the place of Goshen, have a light in your dwelling place. Ano yung proof ng light? Hindi ito liwanag na sikat ng liwanag. Kung nakikita sa buhay ninyo ang mensahe ng hukom, yung proven na naganap sa buhay ninyo, na sinunod ang instruction, may anak po kayo tumatayo dito, nagsishare ng word, that is light. Hindi yan sinag. Yung tunay na manifestasyon ng Diyos sa kanyang buhay, yung salita ng Diyos na nag-manifest sa buhay ng itong pamilyang ito ay nakikita po ngayon as a light. It's not a light na glorious light na sinag na parang Amerika. No. It is the act of the saints and righteousness of the saints according to His promise. Hallelujah. Sa mag-asawa, ano ang liwanag? May sharing kayo. Meron kayong sharing sa word. May problema kayong kinakaharap sa inyong pamilya para sa mga anak. Ano ang liwanag? Saan ang aplikasyon ng liwanag? Pag kayo ay lumapit sa lingkod ng Panginoon para hanapin ang resolution sa problema ng inyong pamilya, and that is light. Hallelujah. Tama ba? Meron kayong ginagawang sharing ng inyong family, that is family devotional time, gabi-gabi, at yun ang daily sacrifice. Meron kayong ginagawang sharing sa inyong pamilya, araw-araw, gabi-gabi, mga kapatid, and that is light. Now,
Kung ganun po yun mga kapatid, spiritual application, sabi sa Biblia, sa panahon ng Exodus, kapag may sharing po, may kinatay na tupa. Sa panahon ng Kristyanismo, ang pagkatay ng tupa, hallelujah, ay ang pag-break ng salita ng Diyos. At kung saan may breaking ng Word of God, nandun yung blood. Hallelujah! Nandun, and every time you are breaking the Word of God, there is a blood of the Lamb. And you are now partaking in the Passover season. Yes. Hallelujah. Yeah. Dito na po ako magtatapos mga kapatid. So say amen? Amen. Amen. In every breaking of the Word, if you are breaking this Word, brothers and sisters, paghila mo ng karne, tatalsik ang dugo ni Kristo. If you are breaking this bread and have no blood, that is unrighteousness. Hallelujah. Kailangan pag-break natin ng bread, mga kapatid, which is the Word of God, which is the body of Christ. If you break, hallelujah, the flesh of Jesus Christ, tatalsik yung dugo. Matatalsikan ka ng dugo. And this blood is for the remission of our sins. Yan ang tutubos sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Nabasa lang ako ng ilang talata mga kapatid bago magtapos. Hallelujah. Spiritually speaking, we are now in Egypt spiritually. And these words are sick words. Hallelujah. At yan po ang Egypt. Ang bawat believers, ang bawat tahanan, yan ang type ng Goshen. Hallelujah. Paano pinakita sa kanila? In Egypt, meron po silang ginagawang breaking of bread habang hinihimay nila ang tinapay, habang hinihimay ang katawan ng kordero, brothers and sisters. Yung katawan ng kordero kinatay. Hallelujah. Nahihinahit ang dugo sa hamba. The death of the angel will pass. Nilagpasan mo. Hallelujah. Nalagpas. Praise God. Say praise the Lord. Praise the Lord. Now, then brothers and sisters, ang nagaganap sa atin ngayon, sa panahon na ito, especially in the Philippines, may nag-prophecy na taga-India. Taga-India, mga kapatid. Ano ang prophecy nito? Sinigaw niya, you churches! You servants of God! Hinigin niya ng warning. At dineclare niya ang salot na magaganap. Kailan po niya sinabi? That was year 2013 in April 24 sa Uneta, Mascadon. Hindi ko sinasabing talagang 100%, ano? Pero ang nakikita ko sa sinabi niya ay natupad. Sinabi niya talaga, Leyte and Samar will grow. Paulit-ulit niyang sinabi, at yung talagang napanood niyo sa YouTube yun. Hallelujah. Naganap talaga. Praise God. And there is sabi niya, a great disaster will happen in Samar and Tacloban. Nag-prophecy siya, in-interpret ng English. Hallelujah. Isipin mo, tagay-ibang lahi yan. Bakit? Bakit kaya mga kapatid? Lumiliit na lang po kasi ang porsyentong gumagawa nito ang mensahe natin. Pag hindi na po kaya, may preserve ang mundong ito. Tandaan mo natin ito. Pag hindi na po kaya i-preserve, bilang ang mga mananampalataya ay asin ang mundong ito. Pag hindi na po kaya i-preserve, hallelujah, wala na pong dahilan para ipanatili pa ng Diyos ang mundong ito. Kapag may mga mananampalataya sa isang lugar, ang lugar na yung protektado dahil sa mga believers. Amen. So say amen? Amen. Hallelujah! Kapag sa isang lugar ay ginaloob ng katakot-takot na trahedya, ibig sabihin niya mga kapatid, kakaunti
na lamang ang naroroong sumasampalataya sa Diyos sa kanyang mensahe. Hallelujah. Totoo yan, mga kapatid. Amen. Praise God. Kasi po, mga kapatid, kapag ang anak ng Diyos ay tatamarin na po, ibig sabihin, mga kapatid, lalala na ang sitwasyon ng mundo. Ibig sabihin, kung kaunti na lang po ang nagmamahal sa katotohanan ng salita ng Diyos, kakaunti na lang po ang nagmamahal sa instruction ng Diyos, mga kapatid. Wala na pong dahilan para patagalin pa. Tutuparin na ng Diyos ang lahat ng mga nakabimbing propesya. The law and the prophets were until John. Ano yun? Patungkol kay Kristo, sa kanyang pagparito, at sa gagawin ni Kristo sa huling isang linggo ni Daniel. So susunod na tayo po dito ulit, mga kapatid. Ibibring ko, mga kapatid, ang last week of day. Praise God. Hallelujah. Pero bago ko magsara sa panalangin, mga kapatid, dito ko po iiwan in 2 Thessalonians chapter 2. Second Thessalonians chapter 2. Second Thessalonians 2 verse 1. Pakinggan niyo po, babasahin ko. Dito lang po ako magtatapos, mga kapatid. Please, focus lang po tayo dito, mga kapatid. Yung mga bata, nagkukwentuhan kayo, ha? Dito kayo. Basahin natin ito, ha? 2 Thessalonians 2 verse 1. Now we beseech you, brethren, by the coming of the Lord. This is the coming of our Lord Jesus Christ. And by our gathering together unto Him, that is the coming of Jesus Christ, and by our gathering unto Him. Now in verse 2, that you be not so shaken in mind, or be troubled, neither by the Spirit, or by the word, by the letters from us, that day that is raptured. That the day of Christ, or that day is the second coming at the end of tribulation. That the day of Christ is at hand. Now, verse 3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed. Hallelujah.